Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa paggunita natin ng Biyernes Santo ng pagpapakasakit ng Panginoon, tayo ay nagtitipon upang alalahanin ang dakilang sakripisyo ni Kristo sa krus, isang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa gitna ng paghihirap at kamatayan, natagpuan natin ang liwanag ng pag-asa na nagbibigay buhay sa ating pananampalataya. Una, ang krus bilang tanda ng pag-ibig at pag-asa. Ang krus ay hindi simbolo ng pagkatalo, kundi tagumpay ng tunay na pag-ibig. Sa krus, isinakripisyo ni Kristo ang kanyang sarili, hindi upang ipakita ang kapangyarihan, kundi upang ipadama ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. Sa ating sariling buhay, maaring dumaan tayo sa pagsubok, sakit at pangungulila. Subalit, sa krus, natutunan natin na kahit sa gitna ng kadiliman, ang pag-ibig ng Diyos ang ating sandigan, ang ating pag-asa na hindi natitinag. Isang halimbawa, ang mga magulang nag-aaruga sa kanilang may sakit na anak. Kahit mahirap, kahit walang kasiguraduhan kung kailan gagaling ang bata, patuloy silang nagmamahal at nagsasakripisyo. Ang kanilang pagmamahal ay walang kondisyon, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa krus. Ang krus ni Kristo ay nagbibigay ng pag-asa sa mga magulang na sa kabila ng paghihirap, ang kanilang pagsakripisyo ay may kahulugan. Mga kapatid, sa ating sariling karanasan, paano natin nadarama ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, lalo na sa oras ng pagsubok? Ngayong Biyernes Santo, itutok natin ang ating paningin sa krus ni Jesus at hayaan natin itong maging bukal ng ating pag-asa. Ikalawa, ang krus bilang paanyaya sa pagbabalik loob at muling pag-asa. Sa krus, ipinakita ng Diyos na hindi tayo kailanman iniiwan, kahit tayo ay makasalanan. Ang krus ay paanyaya sa atin upang magbalik loob sa Kanya at yakapin ang bagong buhay na iniaalok ni Kristo. Ito ay patunay na may pag-asa ang bawat isa sa atin, kahit gaano man tayo kahina, kahit ilang beses tayong nagkamali. Patuloy tayong minamahal ng Diyos. Ang Kanyang habag ay walang hanggan, at ang Kanyang awa ay palaging handang magbigay sa atin ng panibagong simula. Sa Salakbay para sa Pagbabagong Buhay program ng Caritas Manila, maraming kwento ng pagbabalik loob at pag-asa ang naibahagi. Halimbawa, may isang lalaki na nalulung sa bisyo ng droga ang nakaranas ng matinding pagsubok.
nasira ang kanyang relasyon sa pamilya, nawalan ng direksyon sa buhay. Ngunit sa pamamagitan ng tulong ng mga kapatid sa Sanlakbay Program at sa tulong ng kanyang pananampalataya at pagsusumikap, nagbalik loob siya sa Diyos at nagsimula ng bagong buhay. Tulad ng ipinapakita ng krus, kahit gaano man tayo kalayo sa Diyos, may pag-asa para sa pagbabago. Ang krus ay paanyaya upang tumalikod sa kasalanan at yakapin ang bagong simula. Mga kapatid, ano ang mga bagay sa ating buhay na dapat nating isuko sa Diyos upang mas maging malaya tayong sumunod sa Kanya? Ngayong Biyernes Santo, itutok natin ang ating paningin sa krus ni Jesus at hayaan nating itong maging bukal ng ating pag-asa. Ikatlo, ang krus bilang daan tungo sa muling pagkabuhay at walang hanggang pag-asa. Ang Biyernes Santo ay paalala ng paghihirap at kamatayan, ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. Ang krus ang naging daan patungo sa muling pagkabuhay, isang bagong pag-asa na ipinagkaloob sa atin. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, maaring may mga pagkakataong tayo ay nagdarama na parang nasa kadiliman. Ngunit ang krus ay nagpapaalala sa atin na ang liwanag ng muling pagkabuhay ay darating. Ang sakripisyong ipinakita sa krus ay isang paanyaya upang magpatuloy tayong kumapit sa Diyos, sapagkat sa Kanya walang hanggan ang pag-asa. May nagbahagi na isang manggagawa na nawalan ng trabaho dahil sa matinding pagsubok sa ekonomiya. Halos mawalan siya ng pag-asa. Ngunit sa halip na sumuko, kumapit siya sa pananampalataya. Patuloy siyang nabagong simula. Sa paglipas ng panahon, nakahanap siya ng panibagong trabaho na mas mabuti pa kaysa sa nawala. Ang krus ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na pagkatapos ng kadiliman, darating ang liwanag ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, sa gitna ng ating mga pagsubok, paano natin mapapanatili ang pananampalataya at pag-asa na may darating na bagong umaga? Ngayong Biyernes Santo, itutok natin ang ating paningin sa krus ni Jesus at hayaan natin itong maging bukal ng ating pag-asa. Ngayong taon ng Hubileo, inaanyayahan tayo na yakapin ang krus, hindi bilang tanda ng pagkatalo, kundi bilang paalala ng pag-ibig, ng pagbabalik loob, at higit sa lahat ng pag-asa. Naway sa ating pagninilay ngayong mga mahal na araw, patuloy tayong kumapit sa pangako ng Diyos
na sa kanyang krus matatagpuan natin ang liwanag ng bagong buhay. Sa krus ni Kristo, matatagpuan natin ang ating pag-asa. Amen.